Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Naniniwala ang pulisya na sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Police Region Office 11, nag-iingat lang ang pulisya kaya kalkulado ang kanilang mga ginagawa. 30 hektarya raw ang lawak ng compound kaya malaking challenge ang paghahain ng arrest warrant. Ayaw raw ng pulisya na may mga inosenteng madamay kaya apilan nila kay Kibuloy, sumuko na. Para malimitahan ang galaw ni Kibuloy, pina-freeze ng Court of Appeal sa mga bank account at ari-arian niya. Sakop ng freeze order ang 10 personal bank accounts ng pastor, 7 ari-arian, 5 sasakyan at 1 aircraft. Gayun din ang 47 bank accounts ng KOJC, 16 na real property at 16 na sasakyan. Kasama rin ang mga account at ari-ariang nakapangalan sa Suarezug Media Corporation na nagpapatakbo sa Sunshine Media Network International o SMNI. Pati ng mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ni Kibuloy. Ayon sa abogado ni Kibuloy at ng KOJC, hindi muna sila magkokomento hanggat hindi pa nakukuha ang kopya ng freeze order. Sabi naman ng abogado ng SMNI, nire-respeto na lang desisyon ng CA. Pero mag-aayon daw sila ng mosyon sa CA para bawiin ang utos o kaya hihingi ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Bukod pa riyan ang patong-patong na kaso niya sa Amerika, bilang sex trafficking, fraud and coercion at bulk cash smuggling. Dati nang itinanggi ng pastor ang mga akusasyon. Sinusuri na ng Department of Education ang mga report na sobra-sobrang oras ng trabaho ng ilang teacher sa public school at plano itong bawasan. Suportado yan ng ilang guro, maging ng ilang magulang na nakausap ng GMA Integrated News. At may unang balita, si Bea Pinlac. Hindi raw maiwasan ng ilang guro sa Navotas Elementary School na makadama ng pagod dahil sa bigat ng trabaho nila na minsan daw ay lumalagpas pa sa maximum na 6-hour teaching period. Bayani kung ituring ang ating mga guro. Pero aminado si Teacher Candidado, may mga araw na nakakapagod, lalo na kapag kailangang dagdagan ng oras ng pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Hindi naman po natin maiiwasan yung pagkaroon ng sobrang hours sa teachers. Nakakaapekto rin naman, pero syempre as a teacher we should be flexible enough. Kailangan hindi natin maipakita sa bata na tayo ay pagod. Si Teacher Normelita naman, tinitingnan na lang na serbisyo sa bayan kapag sumusobra ang oras niya na pagtuturo. Sinusunod naman namin yung 6 hours. Saka yung halimbawang may ekstrang oras na ginugugol namin, yun ay voluntaryo na namin. Sa amin, baliwala yung ekstrang oras eh. Hindi naman kasi kami makwenta sa oras na mga as long as sa kapakanan ng learner. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, tinitingnan na ng kagawaran ang mga natatanggap nitong report tungkol sa mga teacher na nagtuturo ng sobra pa sa 6 na oras. Sa ilalim ng Magna Carta of Public School Teachers, 6 na oras lang ang maximum teaching period ng mga guro kada araw. Nauna nang umalma ang ilang teacher groups dahil sa pangamba ng mas mabigat na workload para sa mga guro, dulot ng implementasyon ng matatag curriculum. Sa DepEd Order No. 5 kasi na nilagdaan ni dating DepEd Chief Vice President Sara Duterte, required ang mga teacher na magturo sa classroom ng 6 na oras at 2 pang oras para naman sa teacher ancillary tasks. Sang-ayon sina Nanay Mary Ann at Tatay Marciano na bawasan ang oras ng trabaho ng mga guro dahil batid nilang maaapektuhan ang kalidad ng pagtuturo sa mga anak at apo nila kung ma-burnout ang mga teacher. Hindi nakakakuha ng pagtuturo. Hindi na didiretso yung pagtuturo ba? Gawa ng ko napapagod din sila. Sa bata po siguro kasi medyo parang mahirapan sila. Pag naman, kailangan gabayan pa rin sila ng magulang. Kailangan po talaga tulungan kami sa teacher. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang issue tungkol sa kanya kabilang ang pagbawas sa kanyang security at mga punaan niya sa gobyerno. Binahagi rin ni BP Duterte ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw sa DepEd. May unang balita si Marisol Abduraman.
Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos siyang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So medyo mahaba yung listahan and sa ngayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yon. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta, wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. So wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malayan ang nagsasalita ang Vice Presidente. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko, yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, sinailalim na rin sa state of calamity ang Kalatagan, Batangas dahil sa dumaraming kaso ng African Swine Fever o ASF. Apektado ang kabuhayan ng mga hog raiser
at nagtitinda ng karne sa Batangas. Para sa update, may unang balita live si Denise Abante ng GMA Regional TV. Denise. Igan, hanggang sa ngayon, wala pa raw maibigay na inisyal na informasyon o datos mula doon sa mga pinsala ng ASF dito sa lalawigan ang Batangas OPVET dahil patuloy pa silang nangangalap ng datos mula doon sa mga apektadong lugar. Bukod sa bayan ng Lubos sa Batangas na nauna nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naitalang positibong kaso ng ASF, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Calatagan. Kasunod ito ng pagdami ng positibong kaso ng ASF sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of calamity, mas magiging mabilis daw ang pagpapaabot ng ayuda mula sa LGU sa mga apektadong hog raisers. Po ay i-declare after ng session po ng Sangguniang Bayan para po makater po yung mga farmers na affected po talaga para makapaglabas ng fund. Pinag-aaralan naman ng Lian LGU kung isa sa ilalim na ang bayan sa state of calamity habang nagpapatuloy sila sa pagsasagawa ng blood sampling sa mga alagang baboy sa lugar. Para din meron kaming makuhang pantustos doon sa mga kakailanganin sa baba. At kung sakali pong mayroon pong suporta from province, kasi medyo malaki na rin po ang sakop ng infestation doon sa aming 2 barangay pala. Sa datos ng Batangas OPVET, 7 bayan na sa lalawigan ang apektado ng ASF. Pinakahuli rito ang bayan ng San Juan kung saan may isang barangay doon ang nakapagtala ng positibong kaso. Hindi pa tinukoy ng OPVET ang partikular na barangay. Samantala, bakante na ang ilang mga koral doon na dati puno ng mga alagang baboy. Ang koral na ito sa barangay Buhay na Sapa, laman noon ang 10 fattener at isang buntis na inahin pero namatay lahat dahil umano sa sakit. Hindi na nakumpirma kung ASF ang ikinamatay ng mga baboy. Ayon sa may-ari ng baboyan, una nagkasakit ang inahin nito lamang Hulyo at matapos ang 2 araw, nagkasakit na rin ang iba pang baboy. Ang hog raiser na si Manolito, hindi inasahang madadamay ang kanyang mga alagang native na baboy na sa paniniwala niya ay mas malakas ang resistensya. Ako may alagang baboy na itim. 7 ang anak. Lahat nagkamamatay, nagkasakit, tumamlay at nagtae. Walang natira. Tapos ako may alaga din dining puti na siya man naging anak, ay 3 din ang natira. At nagkamamatay din lahat. At ang inahin ay tumamlay din. Kaya aming ginamot ay hindi naman gumaling. Hindi na lang sila kumain. Apektado rin maging ang mga tindero ng karne ng baboy sa lugar. Kung dati puno ng panindang karne ng baboy ang tindahang ito ni Rodel, isda na ngayon ang kanyang itinitinda at nagbabaka sakaling dito makabawi ng kita. 3 weeks na ako hindi nakapagtinda ng karne ng baboy ngayon dahil sobrang tumal. Kaya isda na lang muna. Hindi na muna nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang Office of the Provincial Veterinarian hinggil sa kaso ng ASF pero ayon sa kanila, nagsasagawa rin sila ng blood sampling at rapid testing sa mga munisipalidad na hindi pa apektado ng ASF. Igan, sa panayam natin sa Office of the Provincial Veterinarian dito sa Batangas, nakikipag-ugnayan na rin sila sa PDRRMO at iba pang ahensya dito sa lalawigan kaugnay sa posibleng mga susunod pang hakbang upang mapigilan na ang pagkalat ng ASF sa iba pang lugar dito sa probinsya. Igan? Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV. Magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada ang Grupong Manibela mula August 14 hanggang 16. Kaugnay niyan, makakausap natin si Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po, Yusek. Ay, good morning, Susan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Okay. Yusek, sabi ho ng Manibela, kung walang maayos na direktiba mula sa Malacanang DOTR o LTFRB kaugnay sa mga chuper at operator na hindi pa consolidated, itutuloy nila ang strike. May direktiba po bang binubuo ang inyong tanggapan tungkol dito, Yusek? Alam mo, hindi na natin naiintindihan yung direktibang sinasabi po, no? Pero it's very clear, klaro po sa media, klaro po sa mamamayan, at klaro po sa sektor ng transportasyon. Tapos na ang consolidation, April 30, very successful, 83%. Tuloy ang programa. Nagsalita muli yung ating Pangulo the other day.
DOTR, LTFRB, tuloy-tuloy po yung ginagawa namin sa programa. Yung sektor ng transportasyon ay tuloy ang usapan, tuloy ang paggalaw. So wala po kaming naisip kung anong direktiba po ba yung nami-mention. Klaro po is tuloy po ang programa ng ating pamahalaan para sa ating mga commuters po. Yusek, sa ilang buwan na pinatutupad yung PUV Modernization Program, may nakikita ba kayo na dapat baguhin o ayusin pa? I definitely, hindi perpekto yung ating programa. In fact, the past year, tuloy-tuloy yung usap, even sa Congress, sa Senado, sa Kongreso, ilang beses po kami nag-iikot at nakakausap po yung sektor ng transportasyon at marami na po kami na pag-usapan, marami na rin po tayong na-improve at we expect more things to maybe crop up. But ang importante po sa nakikita namin, base sa the past year, things that were raised, were addressed, kaya po nating ayusin, pagandahin pa po lalo yung ating programa. Because sabi ko nga, hindi po perpekto yung programa, pero yung maganda po dito is embrace na po to ng napakalaking bahagi ng mga sektor natin dito sa transportasyon po. Apo, Yusek Ortega, yung mga ruta ho ng jeep, may mga nare-report ba rin ba sa inyo kung may mga ruta na kulang o kaya walang dumadaan ng mga jeep? Therefore, pagka ganyan, maapektuhan yan yung ating mga commuters. So far, kumusta ho yung mga natatanggap niyong report? Alam mo, ang pinaka-critical was the April 30 deadline. Doon namin tiningnan yung mga ruta kung may mga ganong problema. And that was months ago, April 30. And it's nice and it's good to know and to say na wala pong ganong klaseng problema. Siguro po kung susulpot po yun, yung mga araw na may mga welga or meron po mga rally, doon po talaga nagkaka-effect yun sa certain routes lang naman. But it's safe to say na maayos po yung transition natin dito sa bago nating patakaran sa ating transportasyon. On normal days, wala hong problema doon sa lahat ng ruta ng jeep? Wala naman po. Naku, Yusek, hindi na matapos-tapos yung issue tungkol dyan sa modernization program. At mula po sa sitwasyon ngayon, saan na ba patungo? Ano ho ang mga susunod na bahagi ng programa? Akala natin, nung nagtapos na yung deadline, okay na. Pero eto na naman ho tayo ngayon. Parang meron na naman tayong kinakaharap na mga issue dyan. Ano susunod na bahagi ng programa nito, Yusek Ortega? Yeah, just to be clear, yung programa po ay okay, tumatakbo. Yung proseso po, gumagalaw po tayo. It's just unfortunate po, may natitira na lang po, 2 grupo na lang naman po yung natitira. At it's clear na hindi nila tanggap-tanggap yung pinaka-ruling po natin, consolidation. Kaya nga po sila pumunta na sa Supreme Court, diba? So siguro, it's best na maghintay na lang po sila sa kanilang kaso sa Supreme Court. So ngayon, nasa next stage tayo, yung route rationalization, pinapaganda po, inaayos po natin, usapin with LGUs para malaman natin kung gaano karami ang sasakyan, para wag sobra, wag kulang. So that will take mga 2 years pa po to. But then later on po, tuloy naman yung pag-modernize ng vehicles, pero that will take a few years pa from now. Pero as of now, tuloy po yung tinatawag na capacity building. Pinapalakas po natin yung mga kooperatiba through seminars. Fleet management, financial management, labor laws, pati yung disiplina nila sa kalye. So the program is 100% po tuloy-tuloy, pero open po kami lagi for any concern na sumulpot po para naman hanapan natin ng solusyon. Okay, maraming salamat po, Yusek Andy Ortega, and we'll keep in touch. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Doble sikap at kayod ang ilang Pinoy ngayong buwan dahil sa paniniwalang Ghost Month daw ito. Ano nga ba ang Ghost Month? May unang balita live sa Maynila. Si Jomer Apresto. Jomer, ano nga ba ang Ghost Month? Ivan, good morning. Nandito ako sa Ilaya sa Divisoria sa Tondo, Maynila. At nagrereklamo na rito ang ilang tindera dahil sa matumal na benta ngayong buwan. Ang kanilang sinisising dahilan Ghost Month. Ano nga ba ito? Mahigit 4 na taon na raw kahera sa isang bake shop sa Ilaya si Ana. At tuwing sasapit daw ang buwan ng Hulyo o Agosto, mahina ang kanilang benta.
Tinatawag daw ito ng mga Chinese na Ghost Month. Sa kabila nito, hindi raw sila pwedeng magsara. Ang Ghost Month ay pinaniniwalaan sa ilang bansa sa Asia. Base sa kultura at ayon na rin sa ilang feng shui expert, nagsisimula ito sa buwan ng Agosto, umaabot hanggang sa bahagi ng Setyembre. Sa panahong ito, sinasabing sabay-sabay bumubukas ang gate ng langit at impyerno, gayon din ang mga buhay. Pinaniniwalaan ng ilan na nagpapagala-gala raw ang mga espiritu at may kakayahan na makaapekto sa ating mga desisyon sa buhay. Ang tindera ng ukay-ukay na si Richelle naniniwala rin daw sa Ghost Month. Problema raw niya ngayon kung paano palalakasin ang kanyang benta lalo at bago lang siya sa kanyang trabaho. Maging ang tindera ng almusal na si Jennifer naniniwala rin sa Ghost Month. Paano naman kaya nilalabanan ni Jennifer ang ganitong paniniwala? Yung Ghost Month, kasi nga August, kaya nandun daw yung mga yung paghirap. Ngayon pong Ghost Month, may na po yung aming cake, tinapay. Kasabihan po ng mga Chinese na kahit po kaunti, basta may kita. Medyo mahina ngayon eh. Mahina ang bentahan ngayon kahit araw, gabi mahina din. Kasi inaasahan ako nung amo ko na makukuha ko yung in-expect niya magiging benta ko. Samantala, Ivan, nagsimula ang Ghost Month nitong ika-4 ng Agosto at nakatakdang magtapos sa ikalawa ng Setyembre. May mga naniniwala rin naman na Ghost Month man o hindi, ang ating tagumpay sa buhay ay nakabase sa sarili niyang sipag at sa pananampalataya. Yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kahit walang bagyo, problema pa rin ng ilang taga-Navotas ang madalas na pagbaha. Kung bakit, alamin sa unang balita live ni Bea Pinglak. Bea? Susan, sa ngayon, hindi pa mataas ang antas ng tubig dito. Pero kwento ng ilang residente mula sa dulong Tangos, Navotas, medyo dumadalas na at lumalala yung pagbaha rito matapos nga masira nitong Tangos Tanza floodgate nitong Hunyo. Hindi na raw mahimbing na nakakatulog ang pamilya ni Mary Jane dahil sa pangamba na abutin ng tubig ang loob ng kanilang bahay. Mabilis daw pasukin ng tubig ang bahay nila tuwing high tide. At kailan lang, inabot na raw pati higaan nila habang sila'y natutulog. Wala na, hindi na kami makakaya tulog. Mababa na kami, sinaalis na yung mga gamit. Patong namin sa lamesa. Apektado talaga sobra. Si Fernando naman, aminadong mas malaking pasakit ang dulot sa pang-araw-araw na hanap buhay nila mula nang masira ang floodgate. Pero kwento niya, nasanay na lang din sila. Nahirapan din kasi malaki ang tubig eh. Yun lang, kailan tinis lang ng mga rin dito, mga naghahanap buhay. Wala namang mapagtunguan din eh. Siyempre, sanay na kasi mga tao din dito eh. Epekto naman sa kalusugan ng kanyang pamilya ang pangunahing iniisip ni Federico. Lalo na ngayon na dumarami ang mga kaso ng leptospirosis. May maano ka pa ng ng daga dyan. Siyempre, tumataas ang tubig yan. Kanal yan eh. Target ng MMDA na maayos ang nasirang floodgate ngayong Agosto. Nasira ang floodgate noong Hunyo nang sumadsad ang isang malaking barge habang low tide. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, bagamat natatagalan, patuloy silang nagsisikap na maiangat ang navigational gate. Ilan sa mga hamon na kinakaharap nila sa pag-aayos nito ay ang lagay ng panahon at ng dagat. Susan, ang ilang residenteng nakausap natin dito nakahanda naman daw sakaling tumaas ulit yung antas ng tubig ngayong araw. At yan ang unang balita mula rito sa Navotas. Bea Pinglak para sa GMA Integrated News. Pagkatapos ng mga pagdiriwang sasabak daw sa mga panibagong paghahanda, si Olympics gold medalist Carlos Yulo. Ang tagumpay ni Yulo nagsisilbing inspirasyon naman sa mga kabataang gymnast. May unang balita, si Oscar Oida. Ang double gold Olympic victory ni Carlos Yulo. Inspirasyon ngayon para sa mga kabataang gymnast. Proud man kami as athletes ng gymnastics kay magaan na man recognition ng amo niya sport
and as ano kami man yung athletes. Isang nagdaog si Kaloy, nas na-realize ginila nga pwede maglikin siya ang lalaki, pwede man siya nga i-break natin ang gender norms. Ultimate goal na kung ituring ni Carlos ang double gold medal na nakamit niya sa men's gymnastics ng 2024 Paris Olympics. Pero sabi niya sa panayam sa 24 oras, hindi pa tapos ang kanyang pagtahak sa mundo ng palakasan. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin. Nag-grow ako. Hindi pa po ako magtitigil. Siyempre gusto ko pa po mag-Olympics sa 2028. Malaki ang pasasalamat ni Yulo sa iba't ibang sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang coach at sa iba pang tumulong sa kanyang training. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na strategy nila. Pati sa nobyang si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. At pagdating sa mga gantimpalang alok sa kanya ng iba't ibang institusyon at establishmento, sabi ni Yulo, ako na pong bahala po. May team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. Sa ngayon, focus muna si Yulo sa kanyang personal na buhay. Ipagdiriwang muna nila ang nakamit na tagumpay. Pero meron din siyang kailangan paghandaan sa susunod na sabak niya sa gymnastics. Mag-iiba na rin po kasi yung code of points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. Para sa mga mag-grocery ngayong weekend, kumustahin natin ang presyo ng ilang pangunahing produkto. Live mula sa Marikina Public Market, may unang balita si EJ Gomez. EJ, ano ba yung mga nagtaasan? Ivan, sa mga kapuso natin dyan na nagbabalak na magluto ng mga putahing may karne, pwedeng i-push ngayong araw. Ang presyuhan kasi ng baboy bumaba, habang sa manok naman walang paggalaw. Meron ding mga ilang gulay na nagsibabaan ang presyo. Ang bentahan na yan, ng mga items na yan, inalam natin dito sa Marikina Public Market. Madaling araw pa lang naghihiwa na ng kung ano-anong parte ng karneng baboy si Tatay Romy. Medyo ganado raw silang magbenta ngayong mataas ang demand. Kahit pa lahat ng kanilang produkto ay bumaba ang presyo. Ang liempo, halimbawa, 350 pesos ang kada kilo ngayon na dating 380 pesos. Ang kasim, nasa 340 pesos na dating 360 pesos. Mabibili naman ang ribs sa halagang 330 pesos mula sa dating presyo na 350 pesos. At ang atay ng baboy, 50 pesos ang ibinaba na ngayong 250 pesos. Si Arlene na arawang namamalengke, karneng baboy ang binili para sa ulam ng kanyang pamilya sa buong maghapon. Sa manok naman, walang pinagbago sa presyo. Ang drumsticks, wings at breast part mabibili sa 240 pesos kada kilo. 200 pesos naman kada kilo ang sa buong manok. Ang kada kilo ng mga lamang loob nasa halagang 220 pesos. Ibinebenta naman ang paa at leeg ng manok sa 120 pesos kada kilo. Samantala, ilang gulay rin ang walang pinagbago sa dati nilang presyo kada kilo. Kasama sa mga gulay na bumaba ang presyo ng patatas na ngayon ay 70 pesos na lang mula sa dating 100 pesos. Ang sayote, 30 pesos na lang din na dating 70 pesos. Ang kada kilo naman ng kamatis mabibili sa 80 pesos mula sa nakaraang presyo na 200 pesos. Sa mga gulay naman na tumaas ang presyo, kasama ang talong na 135 pesos na dating 70 pesos lang. Ang carrots, 130 pesos ngayon mula 70 pesos. Ang siling haba, 165 pesos na dati ay 60 pesos lang. 100 pesos naman ang itinaas ng broccoli na ngayon ay nabebenta sa 250 pesos kada kilo. Habang ang cauliflower may taas presyo na 50 pesos at mabibili sa halagang 200 pesos. Ayon kay Tatay Romy, parehong mataas ang supply at demand kaya may pagbaba sa presyuhan. Malaki na yung demand ng pork, siguro marami nang na-produce kaya ganun. Kaya medyo bumababa ang presyo. Ang bentahan ngayon, ayos lang naman, kahit pa paano, kakabenta. Kaya
tuloy-tuloy pa rin yung hanap buhay. Bumili ako 1 kilong fish ngayon, ililitsyon kawali ko. Tapos ito para sa doggy ko. Kumusta yung presyuhan? Ayos naman, hindi naman nagtaas. Wala namang pagbabago. Kasi nga kayo hindi makapagtaas yung gawa ng matumal, kaya sinesave na lang namin para makabenta kami. Kahit konting tubo, okay lang yun. Basta bumalik na yung puunan, makabayad ka, okay na sa'yo. Okay na yun. Ivan, ayon dun sa mga tindero at tindera ng karning baboy na nakausap natin kanina, yung pagbaba ng presyo sa mga items nila o tinitinda nila, no, nitong mga nakaraang linggo pa. Ganyan din sa manok, no, yung presyuhan nila na nananatili o walang pagbabago, nitong mga nagdaang araw pa raw. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita, pinakakasuhan na ng U.S. Federal Grand Jury si dating Commission on Elections o COMELEC Chairman Andy Bautista. Ayon sa Justice Department ng Amerika, mahaharap sa 1 count of conspiracy to commit money laundering si Bautista at 3 counts of international laundering of monetary statements. Dahil yan sa pagtanggap umano ng suhol ni Bautista mula sa kumpanya na pinagbilhan ng vote counting machine ng Pilipinas para sa eleksyon 2016. Wala pang pahayag tungkol dito si Bautista, pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon.